ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga galamay nga daw ka natutanan o welcome din sa itong pananggupan sa tuntulo manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito mga igala. Yes, mga igala na. Kamusta mong tanan diha karong panahon na no? So pila ka na lang gid mga igala no. Pasko na mga igala unta no. Okay, nga to ang kuan karon no. Bisan pa man sa mga kakulian no, sa to ang mga nagian karong tuig mga igala, hopefully mga igala no. Kuan gyapon to, nagyapon to energy nga mag-celebrate sa Kapaskuhan mga igala. No, parang saraway ni Pasko mga igala, once a year lang ni. Pero pila pud ka bulan po natong paaboton. Pila mga igala ay, kamusta na tong mga kuan, excited na no para sa tong mga kaigsuonan nga nagtrabaho sa pribadong sektor mga igala, sa pribadong mga kumpanya mga igala no, nga nagapaabot sila ang mga Christmas bonus mga igala, 13th month pay no. Actually 13th month pay mga igala mo gani napaabot kay diyan sila muasa sila mga boss mga igala nga muhataw Christmas bonus mga igala no. Sa kapaitos panahon karon mga igala maglisod na gid mga boss mga igala, ubang mga boss nga muhatag og kaning bonus no. Nakatagan no, be thankful no. Be thankful sa mga be thankful sa mga nadawat nato no, o nadawat ninyo sa inyong mga kuano, mingon na po may makamando ka na kas gobyerno. And so, sorry. Pero bita mga katambayan ay karong hapuna no, atong hisgutan ninong proyekto karon sa tuang Department of Social Welfare and Development no. Duha ni siya. In line po ni siya sa katong kuan mga igala no. National Children's Month mga igala no. Kablo naman ta mga igala no nga National Children's Month mga igala gina-celebrate na every November. Pero naging mga programa gid mga igala nga bisan pa magdili man National Children's Month mga igala. Ang mga programa mulungtag gina siya no. Kung na siya, timing lang siya. Pero di tanan nga, kaya tungod, mo siya National Children's Month, kuha na ito ni, pa-launch na ito nga program. Timing lang din mga igala na nga igala, no? So, una dira mga igala, no? Kaning sa Social Technology Unit, kaning
Project Aruga mga higala or kaning ano mas nailhan siya before mga higala as Project Cherish mga higala. Cherish the love we had. Kung nasa mga siya ang mga higala no, disability inclusive social protection mga higala no, para sa mga bata no, ongoing pilot nila mga higala mo ang sa ilang social technology bureau so yung social technology unit no, katong mga mga special needs na mga kuan no, so mo nilang pilot mga higala. I think nasa isa ka lugar diri sa Davao del Sur tamang gi-pilot paminaw na to niya no, ato ang hisgutan og kaning pag-abot program mga higala no, or reach out no, di ba pag-abot is pagtunol man na. Pwede reach out din siya sa English daw mga higala no. So mo ni sa mga flagship programs sa Department of Social Welfare and Development mga higala kung nasa nag-reach out ni sa mga katong mga vulnerable o disadvantaged individuals no, or children na nadra sa mga kalsada no, o nag-anhada sa kalsada di matulog no, kay tan-aw nila nadira ang kwarta. Which is wala gini na na to mga higala no, kay kung wala lang tayo muhatag ani sa ilaha gyud mga higala. Wala lang tayo muhatag. Nako lang kung wala lang tayo muhatag dira sa kalsada, di na sila mo venture dira sa kuno pumolag eh. Kay tungod ato ang unsa ni atong tolerate nato ngayon ana sila. So naanad sila no, naanad sila ngayon ana ang ngayon ana diha lagi sa kalsada gid mga kuan gid manginabuhi no, o di mo panginabuhi gud nila may higala out of mendicancy manggod na no, which is walay dili na to sila matagan og kaning kuan ba, dili sa matagan og kaning dignidad pod no. Laloy pag kayo sila po. No? Anyways, mga higala, di na tayo maglangan na ito na paminahon mga higala. No? Una dira mga higala, no? Ang Project Development Officer 2 sa Social Technology Unit sa DSWD 11 mga higala. Una dira mga higala si Ma'am Rovi Love Joy Belaya mga higala. No? Muna siya ang kuan. Story about sa kaning kuan project sa kaning Project Aruga mga higala og si Ma'am Nerjaya Muhammad as Social Welfare Officer 2 sa pag-abot program sa DSWD 11. Paminaw na to. Hello. So, for our unit, no, so currently the Social Technology Unit has an ongoing pilot project implementation. So, we call this Project Aruga, no? It is formerly known as Project Cherish. So Project Aruga is focused on disability inclusive social protection for children with disabilities. So this is very important and in connection to our National Children's Month since we are focusing on the children with disability in Santa Cruz, Davao del Sur. So the Project Aruga is a pilot testing. When we say pilot testing, it is a new, newly developed projects or programs under the Department of Social Welfare and Development under pilot testing. So in the entire Philippines, we have the Bureau or the Social Technology Bureau selected 3 places as pilot area. So in Mindanao, we are fortunate enough to pilot test the Project Aruga in Santa Cruz, Davao del Sur. So Project Aruga focused on, it is a community-based program that ensures, aims to provide inclusive social protection to those identified beneficiaries with disabilities, particularly children with disabilities and their families. So for the update, as your question earlier, sir, we are now on the end line of the pilot implementation since it is a 1-year duration. So we are approaching to the post-implementation and then followed by the evaluation. So this project is not only worked by the department but also in a partnership with the UNICEF and the Australian Embassy.
Thank you. Example sa inclusive social protection, ano yung mga benefits makuha ng ating mga children with disability? When we say inclusive social protection, sir, it is, since the project is more on a whole of government approach, meaning to say, it is not only the Department of Social Welfare and Development who work on this, but in collaboration, in partnership with other government agencies. So basically, from the detection down to registration of those children, since the project aims to encourage families, especially in Santa Cruz, to register or to process the children to have their own person with disability identification card. Since based on the study from the Department of Social Welfare and UNICEF, that there are still many children with disabilities who are not yet registered to our national database. So that's the number one purpose of this project, followed by because the project, by the way, has 4 components. So first and foremost, the data management and referral, which is very important to detect and register the children to have their own ID, since yan po yung first step in order to access many more services from the government. And with regards to other social protection, part of the component of the project is the disability allowance. So those identified 100 beneficiaries for Project Aruga were given 10,000 disability allowance to provide, to at least provide the unmet needs of these families, considering that having a children with disability in a family or household will considered an extra cost. Thank you. Okay, and Ma'am Najaya? Good morning once again, So again, I am Najaya C. Muhammad, the Social Welfare Officer 2 under the Pag-abot Program of the DSWD. So before ko hatag og update, sir, kailangan sa ako sa nisi Pag-abot Program. So some of you kay familiar na ani, but sa Pag-abot Program, pag-abot or pag-abot, isa Tagalog word ni siya, that means reach out in English. So, pag-abot is, hatod, or pagtabang. So, si Pag-abot Program, isa niya siya sa flagship program ni Department of Social and Development, which aims to reach out to vulnerable and disadvantaged individuals, mga children and families in street situation, as implied by its name. So, layunin ng programang ito na tulungan po yung ating mga kabataan, mga individual or pamilya, mga homeless individual po na nasa kalye na tutulong sa mga parke, sa public market or sa mga terminal po. And isa po sa pag-abot components is under internal guidelines is ang case management. So, kini-case manage po natin yung mga beneficiaries, especially yung mga bata po, na para mabigay sa kanila ang tama at appropriate interventions. At isa rin sa ating mga layunin, after po sila ma-reach out sa kalsada, is ibabalik natin sila or ihahatid. So, we need to reintegrate them back to their community po. Rogie, ma'am, why did we choose Santa Cruz po out of all the areas in Mindanao? Is there a reason for it, ma'am? Thank you, ma'am. So that's a good question. So since the Social Technology Bureau, before we choose an area, it underwent several data gathering. So based on the data, from the PWD or what we call this Philippine Registry for Person with Disability, in Mindanao, nakita po sa data natin and sa ating statistics that Santa Cruz del Sur has the highest number of registered children with disabilities based on the data. So, yan po yung isang naging basihan since this is a pilot testing. Yun po yung nagiging
area of preference ng Social Technology Bureau. Ma'am, kaning 100 na to, ma'am, na-mention ni mo nga matatagan sila of 10,000. Unsa ni ma'am, one time ba ni siya, ma'am, or is it a yearly or monthly ba nga ginahatag nato sa family? So, the 10,000 disability allowance, two tranches siya ginawa. First was on July 29, 2025 during the project orientation in Santa Cruz, wherein our national officers from the Department of Social Welfare and Development attended that orientation in Santa Cruz. That's the first 6,000, and the remaining 4,000 was also provided last November 11, 2025. And in addition also, it is not only the 10,000 that was given to the families of children with disabilities, but we have this auxiliary service wherein social services or social welfare services also augmented. So our partner, no, which is still under the department, the Assistance to Individual in Crisis Situation or the AX, also provided additional amount. So all in all, for this project, the children with disabilities and their families receive 20,000. Thank you. Ma'am, sorry, last na lang po, ma'am. Kaning when to nag-start sa itong program o when to exactly mag-end po sa itong pilot testing sa Santa Cruz? Okay, so the crafting of the project started last October 2024, but the implementation started this year, January, up to this end of December. But we have this evaluation phase, which will be implemented or to start on January to March 2026, because according to our bureau in the national level, there will be an upscaling on this project because of the demand and also the current situation, the emerging needs of this family with children with disabilities. So basically formally our project will end on December, but it has an evaluation phase to evaluate and to have this report if this project will be institutionalized in the entire Philippines. Thank you, ma'am. So, ma'am Nerjaya, ma'am, kanin sa ato ang pag-abot program, siguro pa in Davao Region, pila na atong natabangan, ano niya, asa usually concentrated ang kaning atong mga clients po na? Sa Davao Region po, atong reach out is na natin 124. Kanang kita mismo, no, kasi naman may mga beneficiaries na endorsed from national and other region po. So, sa karon po, as of November, na atay 124 beneficiaries po. So, kadaghanan na niniwan mo kay ang Davao del Sur, na atay 62. So, atin na dali ang Davao City. So, sa Davao del Norte, na atay 28. So, mo ni atong mga kaigsoon ng Atamanubo. And sa Oriental, na atay 13. Sa Davao Occidental, wala pa dito, 0. And sa Davao de Oro, na atay 21, ma'am. Ma'am, kani ba, ma'am, unsa ba usually ang age ani nila, ma'am, o niya ka ng, unsa ang reason nila, ma'am, why na sila sa, not on their homes, kumbaga po? Kasagaran mo sa rason is natin mga homeless family, no? Ang uban dira is nawalan jud sila talay tungod kinasunugan, nabahaan, or kami mga nagbaba na to nga mga kaigsoon ng is mas dipili nila ang manglimos, no? Mababa sila diri samot na karon kay season na Christmas season na. So ano yung baris na adyo sila mga balay, dipili lang nila matulog diri sa Marin Magallanes, sa Buhangin, sa Ulas, sa Agdao, napunta sa flyover, Agdao flyover. So ang uban sa mga rason nila is lisod ang ilang pamuyo dito. So ang ilang mga tanong daw is ginapang hilagdan sa mga RAP. Ma'am, last na lang po. Compared ba sa last year nga itong natabangan sa pag-abot program, mas daghan ba natala karon ng mga natabangan or nahatag na ito help? For the last year po, no, kay si Region 11 is only receiving region lang siya. Dili siya Sunday. So last year, mas wala pa rin nakakanda o reach out. So mas daghan akong beneficiary na natabangan this year, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Ma'am Ruby, yung 10,000 one time lang siya or one annually siya?
Since pilot testing pa siya, sir, it is only for this year. Since we will be waiting for the result during the evaluation if this project will be institutionalized and be implemented across the country or will be promoted or adopted by our LGUs. Over and beyond siya sa 4Ps, for example, yung mga kung 4Ps yung identified na ko, over, additional siya sa natanggap. Yes, sir. A good question. No? So, our 100 beneficiaries of Project Aruga, we have 4 beneficiaries as well. So, wala siyang, kumbaga, it is also part, since pilot testing siya, kung ano nga ba talaga yung nakita pa na mga gaps and challenges, even though siya ay isang Pantawid member na already. So, for the, out of 100%, no, we have non-Pantawid 64.6%, na beneficiaries, and for the Pantawid naman is 35.4. So, basically, our Project Aruga has, Pantawid members or beneficiaries. Carlo? Good morning po sa mga guests. To seek clarification na lang with regards sa who are the target beneficiaries baya sa pag-abot program and kinsa may na maka-avail or qualified. Usbon ako ito, ang part the pag-abot program is those homeless individuals, children, and families na nandiyan sila sa lansangan po, mga street dwellers po, natulog, nag-beg, or sa pagkakinabuhat. Ano proseso nun pag-rescue sa kanila? Will they be given parang may halfway house sila na it's a intervention? Sama sir, we have reported cases kasi from LGU, no, na kami sila dili nga area, for example sa Magallanes po, kasagaran jud dira ang hitabo ang mga nagatulog, daghan jud dira hangtod karon na pa jud dira. So, among first kinabuhat is we conducted coordination meetings, dialogues with the concerned LGUs po. And then, we proceed to environmental scanning. So, kami environmental scanning is, we do the ocular visits po. Iniikot po namin yung area to validate po if nandun pa talaga ang ating potential beneficiaries. And after that, during our dialogues, pinaplano na kasama namin sa reach out operation or reach out activity ang ating PNP, LGU at CSWDO po. So, during reach out po, ini-encourage po namin sila na in-orient po sa program. We give brief orientation, ano yung mga services na pwede ibigay ng pag-abot program po. Dito po sa pag-abot program po, we follow some of the guidelines po, or mga guiding principles and approaches. So, we follow the rights-based approach and the self-determination. So, bawal po namin silang pilitin. So, may slogan po sa pag-abot program na pwedeng pilitin, pero hindi pwedeng pilitin. So, pasabot convince na dyan natin sila, pero hindi natin sila pugson. So, if may sila willing sila mo-participate sa program, so diha na matawag na mo, na reach out na mo ang sa person or sa kabata ba or sa ka-family. And if hindi sila madili, so wala dyan may mabuhat. So ang ginabuhat pag-abot is balik-balikan sa area, basing di ay susunod balik is mo-participate na sila. Okay, parang lucrative bang good yung mendicancy mo, yung baking kaya based on experience, meron ko tindahan, magpa-change sila, 500, isang gumaga lang yan, no? That's, paano yan sila ma-win away from, kasi meron ang city, merong ordinance na bawal magbigay, no? Especially yung sa mga, Sa po, we have city ordinance naman na anti-medicancy policy. No, di ba alam naman natin lahat, if aware ba ang lahat na may penalty din ang magbibigay. So we encourage everyone not to give, hindi natin bibigyan yung mga humihingi. Kasi pag sige paghatag, so nagya po na sila, magsige pa sila pangayo. That's for my own
So mao to mga higala no, ang pahayag no nilang Ma'am Rovi Lovejoy Belaya, ang Project Development Officer 2 sa Social Technology Unit sa DSWD 11 o si Ma'am Nerjaya Muhammad mga higala, ang Social Welfare Officer 2 sa pag-abot program sa DSWD 11 mga higala. So mao to na ang mga programa ubos sa maong kuan no, ubos sa maong ubos sa maong departamentong mga higala no. So dili lang more on kaning ayuda-ayuda mga higala. Actually ayuda man gini mga higala no. So na siya pero kanang ayon kato nga mga ayuda or hinabang ang yata sa gobyerno. There's a touch of kaning kuan gyud mga higala no. Social work no. Oo nga, ibalik yun sila ilang dignidad yun mga higala no. As a Filipino citizen no, nga dili sa si pangayo mga higala. Katong of course mga higala, especially dito sa katong pag-abot program mga higala no. Ug kato sa kwan pud mga higala, kato sa Project Aruga no. Well, kailangan pud nga mahatagan og kanang mapangalagaan po ng mga parents mo mga higala no. Sa ato ang mga katong mga anak no, katong mga bata no. Parents sa mga bata nga dunay special needs no. Actually may galang lisod kayo no. Although diri sa Davao City katong mga PWD na sila 1,500 per year, po 1,500 per year mga gala dili na kaigo. Po kana siya mga gala kuan lang na no nga at least na una-unaan sila sa atong local government unit mga gala no. Nata na nga kuan nata na nga aid para sa ay kanang kuan hinabang para sa ato ang mga kuan dili man na siya mga kuan pero at least mapakita po nato sa itong mga parents at PWD nga nagit sila nanonaan sila sa ato ang mga sa ato ang gobyerno. So anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdom ning ato sigianan. Yes, mga higala, balik kita din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, kauban ni Armando Fenequito, mga higala. Yes, mga higala, no? Karong taknaan, no? Sa gipaygay nakapihan sa Davao mga higala no. Dunay announcement ang ato ang Southern Philippines Medical Center mga higala no kun asa dunay separate no nga building alang sa kaning sa may tungod ni sa kaning kidney o kaning renal na kaning concerns mga higala no, when renal sa kidney wala kidney sakit sa kidney o sa pabalang mga kuan kay murag daghan na beta karon din sa Davao City mga higala no, nga dunay sakit sa kidney mga higala. So kung daghan na siya og kanang kuan meaning ana kinahanglan na gyud nga mag-separate sa dili na libot-liboton ng tibok Southern Philippines Medical Center na Hospital mga higala no, dapat na sa ko nga separate nga dito na lang gid sila mga higala no. So karong kuan mga higala, karong umaabot na November 28 no, November 28 kuan no, pag-aablihan kining kuan no, pag-aablihan na ning Southern Philippines Medical Center kidney asa man to. Ito na to para kuan. Basahon na to para kuan ta dili ta para accurate ta. Drama yung ang Southern Philippines Medical Center Kidney and Transplant Institute. Separate building na siya diya sa may SPMC mga higala no. Nga mura siya katong kuan pud mga higala no, tong ginatawag tong NKTI mga higala sa Quezon City or National Kidney and Transplant Institute. So I think they're money first outside Metro Manila kung ako nagkamali no. Tapos diri sa Mindanao mo na nag-inusara sa Mindanao mga higala no. So expect nga na dili lang kay taga Davao na diha karon nga magpa-treat no apil na sa tibok Mindanao no. Well Davao City pag-abot sa mga anak mga higala sa SPMC mo ginang pinaka always first sa mga anak mga higala no. Di ba siguro tanan pero majority sa mga katong treatment nga gikan sa Manila no nga gigawas nila outside Metro Manila nagidra sa may SPMC mga higala no. So siguro nga to first in Mindanao ingana. Di ba no kanata Mindanao Burn Center nadra sa SPMC no, daghan na kayo kwandra sa SPMC mga higala no. So anyways mga higala before na tumukuan mga higala before na ta mawala sa to ang mawa sa passing mga higala kung sa to hisugutan ato paminawon mga higala no ang head sa SPMC Kidney and Transplant Institute mga higala nga abrihan karong kuan no
November 28. Una-una ito mga igala, si Dr. Maria Teresa Badang mga igala, alang sa maong update sa pag-open sa SKTI mga igala. Paminaw na to. Ang SPMC Kidney and Transplant Institute is one of the 17 institute of SPMC. So with the universal health care, we will have the improvement of SPMC as an apex hospital. So as an apex hospital, we will have more services that will be offered. And what is special about this opening, the opening is on November 28 this year because we will have our own building. It's an institute that will have the services such as the hemodialysis, the 100-bed capacity dialysis, the peritoneal dialysis, the kidney transplant, the immunology lab, the urology, the nephrology training, the pediatric nephrology, and to include also the nursing training for dialysis. So on November 28, it will be a soft launching. Doc, with this launching sa Kidney and Transplant Institute, unsa ba ang mamahimong advantage no sa SPMC nga nanataan ni nga department? So naa na gyud siya tanan daan sa SPMC. Naa na available kasi we are recognized by the Department of Health na naa na ta siya sa Apex Hospital. Tawag sa ato ACC Advanced Care Center. So ibig sabihin nun, si NKTI ang National Service Center. Tayo ang Advanced Care Center as SPMC. So before, different ang area sa hospital kasi wala namang lugar. But we offer, nandiyan na dati ang dialysis, ang peritoneal dialysis, hemodialysis, transplant, ang organ donation. But however, different ang areas nila. Now, it will be now in one center, one-stop shop na pagpunta mo sa institute, nakikita mo na ang institute, hindi lang yung different areas na pasaan-saan napunta. So including na diri pati ang ilang confinement diri doc or dito gyapon sa So ang institute man gud, ang building itself is only 62 bed capacity. So ang mapasok talaga dyan is the pure renal, pero sa kadaghan sa patient on dialysis and mga kidney disease, mga tawag na to chronic kidney disease, more or less karon kasi 200 ang among census per day sa buong hospital. So, kami ang number 1 nga mga patients nga nag-retain dito. So, ang matanggal na mo is those patients nga mas ma-convert na mo. Halimbawa, ang operation sa urology, mas madali. Ang transplantation, ang mga nagadialysis nga sira ang catheter or ma-inserta na mo. Ang peritoneal dialysis. So, nana dito, dili na sila magtuyok-tuyok sa SPMC. Naanay sariling operating room. So, upat ang operating room that will be functional. By next year, but this year, ang ma-open is a soft opening lang. Mga duha ka operating rooms. So, it will be very fruitful and productive kasi hindi na yung diretsong pupuntahan na ang patient. Yung pag-kidney, asa siya, na kay SKTI. So dito lang gid sa isa katong building ninyo. Opo. Okay. Pero yung ubang mga admissions, napaghihapon sa uban nga place sa hospital. Pero yung mga specific yun na for kidney biopsy, available na siya. So ang katong ward for katong ma-i-admit is napa dito sa main hospital. Naapay part kasi 62 beds lang ang available. So katong ang SKTI kasi sa iyang term pa yun, SPMC Kidney and Transplant Institute. So ang kidney transplant is a sterile. So meaning clean. So kung naakay pneumonia or naakay infectious disease, dili ka kasulod sa building kay dito mga transplant or immunologically risk. So katong mga kung lupus ka, ginatagan na mo kag pulse, or katong mga transplant ka na ay sakit.
So, pila kaya atong possible na patients na ma-cater na to? So, kung admitted, 62 ang maximum. Pero, ang outpatient niya, ang dialysis soon, hindi pa ngayon yan mag-open. Ang opening sa dialysis will be next March. Pero, available na namo ang 3 ka CRRT machine. So, meaning 24 hours na dialysis machine para sa mga high risk. Katong mga na heart attack, na bypass, or katong mga na lepto nga kailangan namong tabangon, na dito, na nami available nga dialysis machine that can function for yung mga mababa ang heart nga function. So, CRRT. Para sa mga outpatient, Doc, pila ba ang makater once nga mag-open na siya on? Outpatient, that will be 100 beds nga dialysis. So that means you have to multiply it more or less makahimo ka na ana sa 10 beds na dialysis center na kay 60 ka patients. So, ma-imagine mo na kay more or less 600 to 1,200 patients. A day is 100 times 3 sessions, 300 a day nga mag-dialysis dito. Pila ba to last time, Doc, itong diyan lang sa may Sa Atua karon ang present nato is only 55. 55 a day 55 dialysis beds. beds. Pero ang So, kung sa isa ka adlaw, that will be 150 a day. so double pag once Pag abot nito, ma-double na nato. Kaya ang atong mga patients sa Davao City, at least 5 to 10 patients ang na-dialysis nato sa whole Davao City. Sa SPMC, 3 to 5 a day. So, wala na siya kanang kailangan mag-open na si SPMC to give that, to cater all of this. Okay. So, mandate siya sa Universal Healthcare Law ang pagkaroon og mga specialty centers. So, SPMC now, with the opening of the SKTI, how can it help? Yung sa question mo, how can it help augment sa kidney disease? Now, for the peritoneal dialysis, na natay Z benefit package, natay hemodialysis, na naay PhilHealth na, and then ang prostate na anay maging PhilHealth package na po sa mga prostate CA. Sa ato ang mga transplant na libre na ang transplant will be have the Z benefit package niya from 600,000 to 1.4 million, and then from kung deceased donor maghatag ang PhilHealth of 2.1 million. And ang i-launch na mo together with the opening of the SKTI is ang STMC with the approval of the PhilHealth that we will be now giving free ang maintenance sa mga transplant patients. So, natay Z benefit package pag pag-transplant and post-kidney transplant is libre na ilang mga tambal together with their ultrasound and their medications. Now, kung how is it na kung gamay na lang ang kwarta sa gobyerno, unsaon nila? So we go preventive talaga. Ang pinaka-mandate yun namo is prevention. Kay dili dahil nga naay libre nga dialysis o transplant, dapat i-stop nimo ang imuhang kidney disease. This is SKTI is comparable ba siya sa world class sa ba ang private hospitals and other institutes? Yes, we are comparing ourselves. We aim to be the kidney NKTI, di ba, ang National Kidney and Transplant Institute. We want to be the NKTI of the South. So you don't need to go to NKTI. So what is there when we opened SKTI? Natay sariling HLA lab, meaning natay transplant immunology lab. Dinhi na ta mag-tissue typing, cross-matching, at the same time PRA testing. Dili na kailangan nga mo at ipadala ang dugo sa Manila para ipa-tissue type. Dinhi na ang cross-matching sa mga donor or recipient. So, mas maka-avail na ang atong mga katawhan sa Mindanao o ilaha nga mga transplant. So we don't have to go to NKTI Quezon City to avail of their stability. Meron na lahat. It's available already. Lahat na siya. Yes, pati ang we are very proud na ang urology will offer their own na mga state-of-the-art na facility. At the same time, SPMC is a sister kidney transplant center ng University of Barcelona, ng Singapore General Hospital, at the same time the National Kidney Foundation. Mga sister centers ni sila at sila ang nag-support ng atong mga services
is at par sa world class. Dili namin nag-compare sa uban, kundi nag-compare ang among competition is what is there in the world. Unsang naa dinha, unsang naa sa Singapore, dapat namon i-offer. Unsang naa sa Spain, dapat i-offer namo. So, ang ang transplant nephrologist is trained in Spain. At the same time, since SKTI siya, SPFC Kidney and Transplant Institute, we will also be launching the liver transplant. We also will be launching the bone marrow or transplant. So that will be the low-hanging fruit. We are sending one gastroenterologist to be a liver transplant specialist. We already have a liver transplant surgeon already sa SKTI. So kidney and transplant, lahat ng transplant. How much kung ano yung pag-build yan, budget or ginagasto ng gobyerno for that? That will be SKTI is a 1 billion project. So complete with all the facility. So when you visit, we invite you to visit. It will not be your ordinary hospital. You will see the difference. So, mga tumay ka na ang pahayag ni Dr. Maria Teresa Badang Mahingala, no? Ang head sa SPMC, Kidney and Transplant Institute, no? Or SKTI mga higala. So, muna ni karon, no? This is it mga higala. Pero iyapon ta palabi og kaning kumpiyansa sa tong lawas, no? Actually, nasa mga advice mga higala about sa kanang mga food supplement, no? Karong Pasko, no, nga mutaas ang asin, no, grabe salty foods, it's because of party left and right, no. Hisgutan nato na sa umabot ng mga adlaw mga higala, no. Kailangan nato na siya ihisgutan mga higala kay, well, dagan mo na ng sige pangatawa mga higala, no, kay grabe ba yung influensya ka sa mga food supplements mga higala, mapa-TV man, karon sa social media, no. Ang gamot na ito ay hindi gamot, hindi. Dapat maging kapda sa anumang karamdaman. Paspas kay pero ang paano to kay ginang gamot nga ginapaspas na ang gamot na ito hindi gamot, hindi ka pa dapat gagawin gamot sa anumang karamdaman. Paspas kayo, di ba dapat hinahinayin para ma-aware ang mga tao, pero siyempre no kuan naman na karon gud, no. Well, basig abot lang for compliance, no. Pero ang wala tay katong joke, katong meme sa kuan ba, meme karon sa Facebook mga galangan. Lain naman yung FM karon ay so wala puro man tutugtog karon puro naman herbal. Well, tamay mo kailangan pag nabuhian, no, pero well, there are people mga igala, no, mga ni Lokbad ang mga igala na kuan, no, nagka-kidney failure. It's because of kaning kuan, no, kaning too much pag inom ka ng mga food supplement mga higala. So anyways, mga higala mo, di ata maglangan mga higala, kay wala tayo oras mga higala, hangtod sunod no, dinhi sa ato ang tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, no. Kauban sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Davao mga higala, ako ay nakauban Armando Feniquito. Hangtod sunod sa usab, daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan.